Kakauwi lang. Kakauwi lang sa Nili. Galing ng Kaohsiung. Rekta na agad sa labahan. Yung labahin ko. 3 weeks hindi nakapaglaba eh. Kaya na yan. Parang linggo. Unang linggo busy sa OT tsaka sa PT. Pangalawang linggo napainom. Ang Sunday pag-regs na naman. Kaya ngayon pagdating pa lang direksyon agad sa laba para wala nang patumpik-tumpik pa. Hindi pa nakakain, gutom na. Ang labahan dito. Ayan. Automatic na yan. May maliit 140 dito sa malaki 180. Pero may kasamang sabon. Pero hindi naman ganun kabango. Pero lilinis naman. Sulit na rin. Ito 3 weeks yung labahin ko na to. 180 lang. Iikot naman na maganda eh. Pintuan muna tayo. Totoo pala ang chismis. Malamig na nga pala rito. Winter na talaga. Sa Kaohsiung kasi ang init pa. Putik na yan. Paglabas mo talagang pagpapawisan ka. Dito malamig na. Ayun, lotohan, dalawa. Katapat. Hindi ako mahilig sa loto. Minsan tumatama, pero hindi ako mahilig talaga sa loto. Mas hilig ko gumawa ng pera sa part-time. Yeah. Ang mata namumula. Di naman adik. Nakakain na ako. Makdo. Hindi ko na binidyo. Ayun, yung makdo. Hindi na ako nag-video. Daming tao. Anong oras na? Alas 11 na mahigit. Dahil pa rin tao. Woman, tahanan mo ako. Di magbabago yun kapag ika'y nawawala. Tingin ka lang sa aking mata. Dito sa Nili, kahit na hating gabi ka na kumain, mag-ikot-ikot, okay pa rin eh. Madaya ka pa rin yung mga kainan, tsaka may mga akong pa rin. Makikita pang ibang mga tao eh. Doon sa Kaohsiung, pag tungtong pa lang ng alas 9, wala na. Talagang Family Mart na lang ako pupuntahan. Kaya lagi ako natambay sa Family Mart doon gabi-gabi. Pagka hindi pa nakakain sa labas bago umuwi, doon nakakain sa Family Mart. Pero pag nakakain na, tatambay lang ako doon, mag-green tea lang, magtsatsa lang ako doon, tapos mag-ML. Bike muna dala ko ngayon, naglaba ako eh. Bike tayo. Talagang din nagagamit ito. 2,000, binili ko itong bike na to 2020 yata o 2019. Basta nasa ganun 2010. Kung hindi katapos ng 2019, mga first month ng 2020. Lakas ng katawan ko dati, nagbabike ako kasi linggo-linggo nagbabike talaga ako, Sabado-Linggo. Tapos ang layo na pupuntahan. Tapos pinampa-part-time ko rin. Eh nung kumita sa part-time, nakabili ng e-bike. Tinamad na mag-bike, puro e-bike na. Magagala e-bike na kasi hindi nakakapagod eh.
Magbabike ako, paminsan-minsan na lang eh. Tapos yung e-bike, na pang part-time, kumita na naman, dagdagan na naman ng kita. Oh, nakabili ng motor ngayon. Wala na, lalo na din nagamit to. Oh, sakto tapos na. Tutupi na ako. Pera. Paglaba ng pera. Paglaba ng pera. Tuong. Ito na lang tutupi na. Gamit ang mga bimpo na to. Hindi kayo sa kausya, kaya gamit to. Ito talaga pinakayot ng lalabay, magtutupi eh. Hindi siya marunong magtupi. Itong tupi ko. Kaya mas gusto ko minsan ng tama. Sa kabilang door, pagka-washing. Sasampay na lang, hindi na naman dinadryer. Kasi maraming sampayan dun. Ngayon, dali lang magsampay eh. Pag sisilong mo, diretso na sa damitan. Diretso na sa lakad. Wala nang tupi-tupi. Ang boxer ko na to, ang tagal na ito. 8 years. Unang salita ko sa Taiwan, ito na agad binili ko. Sa Chongli. 3,100. 8 years na yan. Sulit na yung 3,100 ko. Ito ang expensive yung medyas ko. Mga medyas ko, marke ako sa medyas eh. Kasi pag mumurahin ng medyas, naamoy yan pa. Asim. Mga medyas ko, mga Biofresh. Tsaka ito. Exped Charcoal. Mga ano yan. Tawag dito. Nag-eliminate ng mga bad odor sa pa. Hindi ko alam kung anong nilagay nila dun sa pera. Siguro kung pinabrevate yung pera. Dami! Mas matagal pang pagtutupi kaysa paglalab. Hirap pag madaming damit, tatambakan. Tinatamad kasi maglaba pag may susuotin pa. Subukan mong sakto lang pang 1 linggo yan. Sigurado, Biyernes pa lang din. Biyernes pa lang ba naglalaba lang. Dami isip damit. Sa 3 weeks na hindi ako paglalaba, may mga pantalon tsaka may uniform pa ako. Ang naubos na sa akin, medyas tsaka brief. Pero damit na pambahay, uniform, pantalon, short, dami pa. Kahit abutin pa ng 1 buwan at kalahati. Dati ng mga bata kami. Ako lang tagalaba. Pero mano-mano yun, manual yun. Sa may lumang bahay namin. Talaba ako sa poso. Kusot. Aga pa lang, pagkagising pa lang. Hindi pa kumakain. Kukustan ko na ito. Ano na. Hala. Sasabunin ko na yan. Tapos tiga-bomba ko sa poso. Tiga-tikwas. Ano kapag kasunod sa akin. Kaya pa kami na pag-ayaw ko tulungan ng bomba lang. Trabaho yung paglalabanan. Minsan inaabot ako ng after lunch sa paglalaban. Kahit simulan ko ng mga 6. Bro mo, 5 kami magkakapatid. So, araw-araw nagbibihis. Kasi ako pinakahandat eh. Ako pinakamatanda. Wala na pa naman yung
Ilang taon ako nung time na yun. 11 years old. Years old ako. Ako na nag-aasikaso ng mga kapatid. Gising ko ng mga alas 6, 5:30, nagluto na ako, ganyan. Kaya habang tulog pa sila, nakaluto na ako, lalaban na ako niyan. Kapag lalaba ako, magigising sila, papakainin ko na. Habang namamahinga ako, pakainin ko na sila, ganyan. Umikot ang buhay namin dati nito, kapatid. Kaya pala pinagsama-sama kami, maliliit pa lang kami. Kasi pagtanda namin, magkakahiwa-hiwalay na kami. Magkakaroon kanya-kanyang buhay. Walang magkakasama sa amin ngayong apat, layo-layo talaga. Ako una. Sa amin 5 pala. Yung isa wala na. Dito ako sa Taiwan. Yung sumunod sa akin, nandun sa Japan. Tatrabaho din. Sarili ng pamilya. Gumagawa na rin ng sarili niyang buhay. Tapos, yung pangatlo, si Jude, andun sa Cavite. Nag-aaral. Nag-duty ron sa clinic ni Papa. Si Gavin, yung pangapat namin. Yun nga, yung maagang bumitaw. Mahina. Tapos si Bunso naman diyan sa Ortigas, trabaho sa financing company. Sira. Kaya ayaw nagda-dryer ng mga damit na gusto ko. May mga print. Init kasi ng dryer dito, sobrang init. Si mama namin, nandun din sa Japan. Sama yung kanyang mister na lab niya. Kanyang buhay. Pero nung mga panahon magkakasama kami magkakapatid, walang makakapagpahiwalay sa amin. Talagang sama-sama kami nun. Nakikipagsuntukan niya ako dati, nakapasan sa akin si Abin eh. Sadayo kami ng text. Nakikipag-text kami sa labasan. Siyempre mananalo ko, mapipikon yung kalaban. Nakikipagsuntukan ako. Karga-karga ko yung si Abin sa likod ko, pasang-pasang ko, si Jude nandito sa gilid ko, hawak-hawak ko. Nakikipagsuntukan ako, putragis niya. Dalawa pa kalabang ko nun. Kaya walang makabuli sa akin dati dun. Talagang dadalihin ko talaga sila kahit na alas 12 na nga nagtutupi pa ang bata. Ang matanda pala. Ang maglabahin. Busig na nga ako sa mga bata. Hindi na nakapag-maklo doon. Puro na ng pentang doon sa linggo. Almusal, itlog, or tinapay. Lagi yan. May pasok. Tanghalian, pentang. O kaya noodles. Hapunan din. Minsan noodles. Minsan hindi ako nakain. Pagkabusog pa. Itlog lang ako. Naglalaga lang ito ng itlog. Bukas, inuman na naman ito dyan sa doon. Sigurado. Pagkatapos ng trabaho. Lagi naman din. Every Saturday night may session.
pinaka-banding ng mga magtotropa yun. Kaya mas pinipili ko umuwi dito pagka weekends eh. Kasi nung unang punta ko sa Kausyo, 2 months yata ako di umuwi. Boring naman ako doon eh. Kaya kung saan ako nakakarating pagka weekends, nagtitrain ako, nagbabas ako, gumagala talaga ako. Kaya lang, wala eh, hindi yung trip na gusto ko eh. Hindi yung trip na hanap ng buhay ko. Yung magko-commute para makagala. Hindi talaga eh. Yung pag andun na ako sa place, halimbawa bundok, mag-i-enjoy na ako pag sa bundok na ako. Pero kung paano mo pinuntahan, yan yung importante kung paano mo ginawa yung isang bagay. Dapat pag ginagawa mo yung isang bagay, mag-i-enjoy ka. Ayun nga, paano ako nakapunta rin, hindi ako nag-i-enjoy. Kasi tunga ako sa bus eh. Mas gusto ko yung may thrill, diba? Pupunta ako sa bundok o sa dagat, magbabike lang ako, ganyan. O kaya magmumotor ako. Yun ang talagang gusto ko, yung magmumotor ako. Pag pupunta ako sa mga bundok, sa mga dagat. Pero pag magko-commute lang ako, magbabas lang ako, naboboring talaga ako. Hindi naman ako makakapag-motor dun. Wala akong motor dun eh. Hindi naman ako makakapag-bike. Wala akong bike na maayos dun. May bike dun. U-bike. Pwede ba yung napakalayo na pupuntahan U-bike? 12. Sakto, makatulog ako mga alauna. Gising ako alas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 hours. Okay na yun. Solve na yun. 6 hours. Pero mag-maintenance muna ako bukas ng motor ko. Change oil. Oil filter. Grasa. Sa kadena. Vlogger ko no. Kaya nagbibideo. Making memories. Grabe nga yung Gio. Nakalimutan ko yung pagkaka-English eh. Pero sa Tagalog, alam ko yung ibig niya sabihin. Sabi niya, hindi natin hihintayin dumating yung memories. Gagawin natin to, sabi niya. We made it, sabi niya. Yan. We don't memories to come. We made it. Parang gano'n. Hirap pagbubo sa English eh. Kaya kahit yung ano-ano lang gawin natin memories, hindi naman kailangan napakaganda ng nangyayari sa buhay mo para gawin ng memories eh. Minsan kahit mga simpleng bagay lang pwede mo talagang gawin memories yan. Kasi hindi naman lahat maaalala mo eh pagdating ng panahon eh. Ano ba yung mga nangyari sa akin ng mga nakaraan, kumain lang ako uy, 100 ulit oh. Gaya ito, may 100. Hindi ko naman maalala sa susunod na mga araw eh. Ang 1 buwan, 2 buwan kalipas, hindi ko na maalala to. Pero may video ako, ebidensya. Maalala ko, matutuwa ko naman yan. Sarap pa rin pala maglaba. Kaya pala ito sinasabi ng iba. Masarap maglaba kasi may pera sa labada. Naka 200 na ako sa kanina, isang 30 minutes sana tututi ah. Isang oras laba, 30 minutes to bed. Ayos. Ang dami diba? Oh. Basta, uwi na.